Today, yes, today. Alam naman natin marami na namang mga Filipinos dumarating sa Ireland. At today, meron tayong bibisitahin. Di ba, Mrs. K? Yes, tara, bisitahin natin sila dito sa Waterford. Hello, hello, hello! Ito na tayo. Yes! Akala namin kung anong nangyari at bukas. Hello, 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 hello! We are back! Mukhang mainit-init na yung bahay niyo Okay na! Malupit! Naglinis kayo Talagang ano ayan, meron silang washing machine sa living room Pampainit ng bahay. Yeah, dagdag init din yon, di ba? Yes! Yon! Yes! Kamusta? Yes! Kamusta ba? Ayos! Anong balita? Okay lang po. Okay So lang ba? off kayo? Lahat kayo off ngayon? Opo. Sunday Yan. But yesterday may nag-overtime ba? Wala naman. Sa ibang skid lang po. Very good, very good. Yes, we're back. Oh. Now, Okay na? Okay sige, na. maya-maya usap tayo. Okay guys, andito na naman tayo sa ating episode na gaya ng sabi natin kanina, tara, let's talk. Pero on the go tayo ngayon, 'di ba? Pumunta tayo dito, dumalaw tayo sa ating mga kababayan na halos kakarating-rating lang sa Ireland. And particularly dito sa Waterford, 'di ba? Waterford Mrs. City. K? Tara! Let's talk. Tara! Let's talk. Dumating sila noong January. After New Year. So, that's nice. At least nakapag-Pasko at New Year pa sa Pilipinas bago sumabak dito sa lamig sa Ireland. Yes. Pero siguro, dapat para sa ating mga audience na nakikinig sa ating podcast at nanonood, malamang gusto nilang malaman kung sino-sino ba yung ating mga binisita ngayon, di ba? Yes. Ako po si JP Amoroso, Tubong Bicol sa La Purisima, Nagua, Camarines Sur. Then sa Cavite po, Silang Cavite. Nag-work po ako as a press brake operator more than 14 years. Ngayon po, nandito na po ako sa Ireland ngayon at ganun pa rin po yung trabaho ko as a CNC press brake operator. Kumusta po? Shout out. Shout out sa mga kapamilya. Akala ko sasabihin niya mga asawa. may ano ba? Taken ba? May asawa ba tayo? May asawa po. May Anak. asawa. Ano yun? Shout Married out sa po, kanila. married. Married. Next, JP. And then we have si... Hello po, nice meeting you. Ako po si Marvin Ramos. Okay. Taga Tubong Bataan pero ngayon nakatira sa Pampanga. Mga Kapampangan, mga Kabalen. Shout out sa asawa ko, Larry Ramos. Tsaka kay shout out Boss Cheng. Kuya Cheng Cheng, thank you sa'yo. Nag-abroad ka na before, Marvin? Hindi pa po, first time. First time, Ireland. Unang sabak, Ireland agad Oo. Pero Matindi rin to anong work mo sa Pampanga ba? Nag-work ka sa Opo, Pampanga? nag-work po ako sa Pampanga sa Clark Air Base. As a welder fabricator. Well, Okay, akala ko taga-tulak ng aeroplano. Joke lang. Pwede din. Joke lang, okay. Okay, next naman tayo. Hello po. Ako pala si Cecilio Micolov. Okay. Tubong Iligan, Bisaya. Ay sa mga bisdak dyan. Yan. Ayun. Tapos nakatira na sa sa San Mateo Rizal. Andun na rin yung pamilya ko, mga anak ko. Hello po dyan. Yes, lumipat na pala to, no? Kumbaga nagpunta sa Luzon. Tapos experience ko, nag-Saudi ako bali 6 years sa Aramco na refinery plant. Sa EEI na Sikat company. yung Aramco, no? Paano yan sikat eh? yung Diba, malaking pa yan? company siguro talaga yan, ano? Na kumbaga maraming areas. Oh. Shout out sa mga ko dyan, tropa, kung gusto nyo mag-Ireland. Maganda dito, malamig. Diba? Oo, Yes. bago pa tayo dito lalo. Ayun. Okay, Cecilia. And then next. Sa totoo po kami dahil dinalo kami ni Mr. and Mrs. Kiram. Tapos ako nga po pala si Reggie Villarasa. Galing po akong Bicol. Tubong Bicol po talaga ako din. Kababayan po si JP. Yes, okay. Ang lugar po namin, bali Kamali Galbay, yung hometown ko po dati. Tapos, bali lumuwas po ako ng Cavite. Tumira po ako doon sa loob ng 23 years. Aba, okay. Tapos nag-work po ako sa Suminac
Philippines, under ng Sumitomo na ako Japan. Bali, nag-work po ako doon as welder fabricator din po. MIG welder po. Tapos all around po, ang product po nila, forklift chassis. Yun po yung work ko sa Japan. Pilipinas. Pilipinas, Japan-based lang. Hindi ka nag-Japan. Hindi po. Sa Hindi po. Pilipinas. Kasi naalala ko yung kwentuhan natin dati. First time Bali din po, nag-abroad. first time ko rin na in-abroad. Kaya natutuwa po ako dahil dati pangarap ko talaga mag-Japan. Dahil yun nga, sikat Mag-Japan yung singer? Dancer? Pangarap ko po talaga mag-Japan para mag-work na as a welder kasi yung Sumitomo, sikat sa Japan talaga yun na company. Sa heavy industry. Sikat po yun. Gawa ng sila po talaga dati pangatlo yata sa heavy industries. Mga time. Hindi ko lang po alam sa ngayon. Siguro pagka yung when it comes to skilled worker or skilled jobs na ganyan, malaking factor din na yung background mo, yung dati mong work para makapag-abroad ka or makapag-work ka like the likes of Ireland. Malaking background po yun. Lalo po ang isang, alimbawa, kagaya ko, isang welder, kagaya ko, regular ako sa Suminac ng 13 years. Okay. As a welder po sa, Pinya. Tapos, ang gusto po kasi ng mga Irish, yung maganda raw yung sa isang company, matagal ka. Hindi yung, alimbawa, isang taon ka lang. Palipat-lipat. Lipat ka na naman sa another company, tapos another company, gano'n. Kaya actually, kahit naman anong klase ng jobs, tinitingnan talaga yung loyalty. Kasi kung ikaw yung company, pag nakita mo yung tao na kung saan-saan lipat ng lipat, 3 months after, lumipat na naman, gano'n. Parang hindi magtatagal to. Walang tsaga. Red flag yun, red flag yun, baka sabihin nila, okay, baka after 6 months lang or umalis na, alisan sila. Kasi syempre yung mag-process ng documents natin, papunta rito, ang tagal. Diba? Maraming hirap sa paperwork yun. Oo. So, siguro isang dahilan din yun. At saka yung tiyaga, yung matyaga yung tao, importante yun. Nung nag-apply kayo sa Pilipinas, na-expert po kaya yung visa namin. sa taga. Hindi ka makabili ng ticket. Hindi kami kailangan ng employer ni Celtic ng ticket kagad. Tapos na-expire yung visa namin. Tapos nag-reapply ulit ng panibagong visa. Kaya ganun po nangyari sa Pero hindi naman, nung nag-apply kayo sa Pilipinas, may bayad ba kayo? May placement fee ba? Wala po. Wala lang po. Show money lang. Show money. And then nung yung application nyo ng visa, sinong nagbayad? Bali agency na po. Bali lang kami ng 50K. deposit lang kami sa bank para certificate. Show money. Yeah. Kaya kailangan kasi sa visa filing na may bank certificate. Bank statement. Pero yung bank statement na ganyan, 50K. Sa inyo lang naman yun. Hindi. Sa amin naman, makukuha naman namin pagtapos may visa. Pero ang ibig sabihin nun, yung show money na ganun. Kasi siyempre, hindi naman lahat ng tao sa Philippines may 50,000, diba? Ano ba yung kailangan 50,000 nakalagay agad? Or parang nakakaduda din yun na ilagay mo 50,000 agad? No, mag-provide po ng pera. Po-provide po ng pera. Yes, ibig sabihin, mag-deposit sa bangko, unti-unti ba yun na dapat 50,000? Isang big time nilagay Isang big nila. Isa lang. Basta kailangan may pera lang. Kailangan Ganun lang. 50K talaga. Basta ang importante yung certificate ng bangko. Nakapangalan sa Hindi kailangan yung bank statement. Hindi naman. Okay. So, okay, madali pala. Madali lang. Oo, kasi pwede namang... Pwede kang umiram ng 50, tapos tanggalin mo pag may certificate ka na. So, tapos balik mo sa may... niraman mo, ganun. Pwede. Pwede, But if you think about it, bakit kailangan pang may ganun? Requirements daw sa visa filing na isa rin yung bank certificate. Filing for visa. Okay. Pero at least 50,000. 50 pataas. Yun pa minimum. 51,000 pwede yun. Oo. So, medyo siguro... para hindi doon sa ating mga kababayan na para wag magduda yung pwede rin taasan mo. It's either 60,000 man lang, 65, 63 para basta hindi yung 50 plus. Sa hindi bababa sa 50. Nung nag-apply kayo, nagkita-kita kayo sa Pilipinas. Sa agency. Every report. Alam nyo na kayo magkakasama kayo. Meron po kami. Kasi may GC rin kami na ito, i-mention kami, Walang kayo group, na araw na to. Eto kayo, gagawin kayo ng group chat. Okay. Maganda pagka ganon. Tapos, so ngayon, ano ba yung nasa isip ko? Nung sa interview nyo, para alam din ng mga nanonood sa atin, ano ba yung dapat nilang paghandaan?
Syempre, Oo. dito nung interview, kailangan yun nga, meron ka at least siguro 3 years experience, no? At least 3 years. 5 ang 5 hinihingi ang sa amin. require nila. Five. Oh, 5 at least- minimum, okay. At least 5 years. Depende sa employer po yun. Kung Oo. And then yung interview, hindi kayo kinabahan kasi alam naman natin tayong mga Pilipino, yung pag-i-English. Tama. Pero Oo. sa akin, wala naman. Kasi parang nagbiro-biro lang kami. Oh. Kasi Ano masyado yung- isang islang. Okay. So ano yung mga tanong sa inyo? Okay, sample ng tanong, kunyari. Oo. Di Kung tayo natatandaan umpisa. nyo pa. Yung tanong po, yung ilan yung mga, based on your experience, how long you, kung ilang taon na daw ako Sa work. ko, sabi ko almost 13 years din. Yun po, almost matagal na daw. Okay. Masyado nang matagal. Sabi nga, bakit ngayon mo lang naisip na mag-apply? Sabi nga ganun sa akin. Sabi ko, nag-apply na ako, iba't ibang agencies. Oh. Sabi, But there's no luck. sabi ko, hindi ko swerte. Sabi, hindi pa siguro swerte ko. Sabi ko, binero ko yung employer. Sabi ko, maybe this is the time to Yes. Very good. Yeah. Na-touch siguro. Natuwa. Yes. Sabi. So ilang questions? Mga ilang questions? Almost marami din almost sa experience ko sa trabaho, Ayun. mga Mga so gamit. per experience naman yung mga tanong. Yung most of the time yung mga tanong sa experience, then nasagot ko mga gamit Mm-mm. na sabi niya, yeah, Ah. I understand. You understand na ganun daw yung mga trabaho talaga. Yung nag-interview sa'yo, bossing mo rito. Siguro po nag-resign na rin sa hindi ko na po nakita Ah, dyan. hindi Hindi mo po na namin nakita. nakita. Hindi mo na Ang nakita. nabalitaan namin na nag-resign na siya. Pagkatapos kayo i-hire. Oo, kasi parating na kayo, parang gano'n. Kasi po yung sa akin, Makaalis na nga, sabi siguro. Hindi. kami, yung operator po kasi kami through sa cellphone lang. Okay. Sila po kasi Interview talaga, face to face. So dumating sa inyo, sa atin sa Ireland, Namit po namin yung paano mga bang employer. ang kalakaran mo? Oo. Pagdating doon, ano Hindi. ba yung sinabi, ano ba yung papunta ka pa lang doon sa interview? Meron ba mga tips kang mabibigay? Ano ba? Ang natatandaan ko po sa sinabi ng employer sa akin, sabi niya, ang pinakita niya doon about sa trabaho, ang trabaho po kasi diyan sa Kiltech, sa gaya sa akin, almost paresan daw doon sa company na pinanggalingan ko. Kasi ako po kasi tank welder sa Suminac, Philippines. Kaya nung in-interview po ako, yun ang tinanong niya sa akin kung anong klase ng tanke raw wini-welding ko. Sabi ko, tank of forklift, like that, ganon. Tapos, ang ginawa niya po, pinakita sa amin yung video yung konti ng video sa company nila. Nakita ko po may mga tank din. Tapos yung lugar dito sa Ireland, mga pasyalan. Okay. Mga ganun po ang pinakita. Tapos, yung kung, halimbawa, gusto mong mamili, mga ganyan, may parang kumbaga sa amin, may Waltermark, may SM, parang ganun din. Medyo hindi lang siya ganun kalaki. Oo. Yun. Tapos So, yung nature daw sa lugar, ganun. Yun, ganun po ang mga So kumbaga inorient naman. Inorient po. Inorient kayo dun sa Opo, sa interview. interview. So, Pero ang tips na maibigay Yeah, ko sa mga kababayan natin, ang number one talaga, pag may pasa nila yung trade test, yung testing, panalo na yon sa employer. Malaking impact yun. Ano yung trade test na yan? Bali, kung anong skill mo ay welder, itetest ka kung marunong ka talaga mag-weld. Yun, Parang practical test, oo, gano'n. itetest ka talaga, actual. Yun ang pong Sino ang magja-judge dyan? Yung Sila? employer. employer. Si employer ang magtitingin kung magaling to. Isa-isa. Oh, isa-isain. So pag Bali, once na busisin. pumasa ka doon, yung Ayun. interview parang na lang. Next step mo na yun. Next step na. Bali, hire ka na nun. bali, gano'ng katagal Sa- mula dun sa demo na yon hanggang dun sa interview yung parang Depende sa face to kadami face? na tao. Bali pag Alam nyo kung ilan Is- kayong nag-apply doon? Marami po. Ay, okay. Ano na nga kayong agency? Caves ba kayo? Caves Caves agency. Under Aerial Global Caves. Connection. Oh. malakas, no? Malakas ang Mag-deploy Caves ng talaga, tawang no? caves. Oh. Saan ang office ng Caves? Sa Makati. Sa Sa Makati, sa Sido Street. Gas Okay. building. Aba. Dami nilang hiring for UK, Germany, at saka basta for Europe. Halos UK. Update lang kayo. Update lang kayo sa So, Caves. I-follow nyo lang si Ma'am Follow. Reyna. Siya ang update lagi at saka ng hiring. Pero ma-mention ko, ang pinaka dyan, kailangan MIG welder ka.
Ano yun? Anong ibig Ano sabihin naman yung nun? MIG MIG welder, yung po yung yung... Semi-automatic welding. Yung MIG welder, may metal steel gases. Metal inert gas yung meaning nun. Pareho lang sa Gmaw, tsaka ikaw lang yan. Metal inert gases. Kumbaga, ibang klaseng machine lang. Yung Diba? automatic na Kasi Klaseng dito, process yun na na yung ginagamit. yun ang ginagamit, walang stick dito. Yun nga, naalala ko, Oh, stick nga pala wala. dati, Wala. no? Tapos may TIG din dito, TIG weld. Ayun naman yung gas, TIG weld. may ibang So, klase. kailangan talaga. Tips ko rin isa pa rin nun. Kung anong nakalagay sa resume nyo, doon magbabase din, magtatanong yung employer. Yeah. Dapat aralan nyo na lang na ganun. Tapos, Review na lang. bali, confidence lang na harap mo siya, parang kung anong tanong niya, sasagutin mo na ng maayos, kung based sa okay. resume nyo, ganun. So, ayun, no, yung mga sa ating mga kababayan dyan na nanonood, magandang opportunity sa atin na kung gustong maka-abroad. Ngayon, itong, ikaw yung nag-Saudi, no? Opo. Okay, ito magandang yung siguro matanong ka, ano ba yung since nakailang buwan ka na, 2 months na, 2 no? months, opo, mag-2 months Ano sa amin. yung sa Difference, ngayon, difference na masasabi mo na nagustuhan mo dito sa Ireland? Ano yung difference? Ang difference talaga, number 1 is yung sahod. Yung Okay. iba kasi yung value sa euro to real. Tapos, pag dito kasi na country, bali, malaking offer siya kaysa ibang country. Mas malaki dito ang offer talaga. Okay. Tapos dito naman, per hour ang binabayad sa amin. So, bawat oras, trabaho talaga. Kumbaga masaya naman kayo sa... Masaya, oo. Kahit naman sa sinong tanungin mo, no? Sahod talaga yung magbibigay ng, kumbaga, kasiyahan sa mga bagong parating at saka yung mga mag-a-apply pa lang, di ba? Parang yun ang isipin mo parati na, ba't ako pupunta sa lugar na yan? Malayo sa Philippines eh. Kung titingnan mo sa mapa o sa globe, parang doon mismo sa opposite. Sa likod, di ba? Nandun mismo yung Ireland. So sa tingin nyo ba, yung bang expectation mo malayo, na-meet naman ba na pagdating mo rito? Uy! Ito si Marvin at saka si Ray, first time nyo. Ano ba yun? Yung First parang, time. Ay, kayo first time mo din. sila. Ano ba yung... Apat po kami. Na first time. Maraming first time ng mga Pilipino na... Kaya sinabi ko sa kanila grabe kayo Kaya mga pag nakakwentuhan mo yung manager. first time nyo, Ireland kaagad. Ang iba niyan, galing pang Taiwan, galing pang Saudi, yung galing iba pang... namin, kayo ba din, nag-dream din talaga kayo na mag-abroad? Ikaw matagal ka na, 13 years, pero hindi ka nga, wala talaga lang swerte. Wala po, walang swerte. Tapos, Ako talaga nag-dream talaga ako. Dream ko din po maka-abroad, pero ito na nga po, binigay na sa akin. Dito Tapos yung binigay na sa akin yung opportunity na to, nag-search ako about Ireland, tapos na kayo sa page. Napanood mo yung page na? Okay. Yung mga mga si Tisoy. Si Tisoy, kasi Batangas no? Yung mga Batanggenyo po yung mga na-interview nyo. So, kaya naging rin po yung kumbaga, nagbigay din sa akin ng encouragement. Nakakatawa naman na kahit papaano nakapagbigay encouragement tayo sa ating mga manunood. Malaking bagay ba na gaya nito, bibisita kami sa inyo, yung lalo yung mga parating, bagong parating. Ano ba yung masasabi niyo naman sa mga ganitong pamamaraan? Kasi, malaking bagay po yan, para mga ganyan. Nagkakaroon po ng clue yung mga nasa Pilipinas na may balak pumunta dito sa Ireland. Sa mga gantong vlog na meron silang idea. Pero yung, di ba kasi tayo, pag nag-abroad tayo, may expectation versus reality. Ito lang gusto ko lang ding linawin doon sa mga nag-aspire na pumunta rito kasi kagaya ng sinabi ni Cecilio na yung bang, mas maganda rito sa Ireland, malaki yung sweldo. Linawin lang din natin na malaki ang sweldo rito, pero malaki rin ang tax. Yun, linawin lang din natin para alam nila kasi baka mamaya maraming mga musta, akala nila is big time talaga. Pero sabihin nyo lang din sa kanila na yun, malaki ang sweldo, pero yung pagtitipid. Yun, sige, sinong gusto magsalita about yung mga adjustment? Okay. Sa akin naman po, sa ganyan, about sa pagtitipid, sa sarili ko, wala akong ganong in-adjust po kasi bago po ako makaalis ng Pinas, ito nasa Ireland na, wala na talaga akong bisyo. Ayun. Pero dati, marami akong bisyo, mas marami pa ako sa kanila.
Okay. Parang gano'n na, kung masasabi Oo, ko na mas marami sa kanila. pangalan Clean na living na, nakakalimutan. si Brother Ray. Si Brother Ray, Kasi maraming kwento awalan ito Diyos eh. talaga nung sa Katoliko talaga ako. Okay. Kahit anong gawin ko, pwede. Okay. Walang problema, walang mag-awat sa akin. Pero one time na umiling ako sa Panginoon na magbigay siya ng sign para mapagbago ako. Kasi iba na kasi yung tiyatakbo ko talaga. Hiniling naman yung aking kahilingan, awan ng Diyos yun. Naanib ako sa isang samahan sa MCGI. Sa mga maganda. Spiritually, kumbaga na-renew ka. Aba, Kasi si Ray, nakwento niya dati na talagang na-try niya ka. Even, okay lang ba sabihin natin? Okay lang. Even drugs, di ba? Sabi mo. Totoo And yan. then, Hindi ko po kinakahiya yan. chicks daw, madami rin daw siyang naging chicks. Hello sa inyo. Sinasabi ko talaga yan. Ayun. So, Okay lang po yun, okay lang. Kumbaga, ito, magandang sample to na hindi pa huli ang lahat. Kasi Ray, hindi ka naman, kumbaga, hindi siguro nagkakalay edad natin. Aba, 42 na po ako Oh, ngayon. 42, pero first time niya na naka-abroad. So, doon natin makikita na, kasi sa Pilipinas, di ba hanggang 35 years old lang? Yan. Makikita mo yung laging may limit or hanggang 40 years old, di ba? May age limit. Sa company, mga Pero, company. pero sa dito sa Ireland, 52. Oo. Pwede pa 52. dito. Yun. Mga So, ano. maganda na malaman ng mga manunod natin na kahit 40 na po, Hindi pa huli ang hindi lahat. pa huli Hindi ang pa huli lahat. lahat. At Yes. kahit pa Huli mga lahat, babaero tayo, hindi pa po huling magbago. O, di ba? Ayun. O, para pa lang ito si Julio Iglesias. Sa mga Sabay ganyan, kanta na sa To mga All the ganyan po Girls I talaga, Loved Before, ha? ayon sa pala ang- natutunan ko, Oh. maganda yung sabihin mo yung kung ano ka dati. Oo. Ang kagandahan ngayon, hindi mo na ginagawa. Oo. Masama naman yung sinasabi mo, napakabait ko nung araw. Pero hindi ka na talaga umiinom kahit Wala, malamig Diyos. ngayon dito sa Ireland. Uminom po ako pero iced tea, Ah. kape, ganyan. O talaga ba? Talaga ba? Tapos, Ano mga kuya? Ito. mga juice, ganon, tubig, ganon. Tapos gatas, yun. Ganon lang po. Ayun. Kasi isa po sa dahilan yan, sa dahilan ko, kasi may tatlo po, anyway, may iba ko ba? Kasi ako talaga, single ako ngayon. Separated po kasi Uy, ako talaga. single lang. Oh, Hindi. nag-announce na, ha? Hindi, ano po kasi, Shout out! dinalamin ko lang. Ako po talaga, dati ako may asawa, may 3 anak. Pero nung time na 2013, naghiwalay po kami ng asawa ko sa mahabang kwento. Okay. Long story ba kung sa English. Ah. Tapos may 3 anak po ako ngayon, malalaki na po sila. Shoutout sa 3 anak, si Kyle, si Shane Gold, tapos si Kimberly. Wala kang anak sa labas. Ay, wala po. Ah. Noong time na pinagdaanan ko po sa pambababae, matalino po ako sa ganyan. Oh. Pero ayaw kong gayahin nila. Okay. Oo. Kasi nangyari na po masama yun. Ayaw kong gayahin na. Pero nangyari po yun sa akin talaga. Totoo. Tapos yun, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil naging anak ko sila. Kasi sa ngayon, matatalino yung anak ko, tapos mabait. Ako ng Diyos, nagagabayan ko Mana sila. sa nanay, Manaw sa tatay. Kasi yung nanay yung umalis. Ako po yung nanatili na gumabay sa kanila. As kahit- na father and... Oh, that's really nice. As a Kumbaga father, sila din single talaga father yung like that. nagpabago sa iyo nung yung responsibility nung nung umalis yung misis mo. Kasi Kumbaga ganito- hindi mo iniwan yung mga Apo, anak kasi mo. ang katwiran ko po talaga, hindi ako nag-asawa ulit. Kasi nga, matagal ko na yan nasa isip na maliit pa mga anak ko, talagang gusto ko silang mabigyan ng inabukasan. Kasi high school lang talaga ako. Kaya nga po medyo nahirapan mag-English. Gawa na yung English talaga. Hate ko yan sa Pilipinas kasi sabi ko, Pilipino tayo, hindi natin kailangan mag-English. Pero nung nakapag-apply po ako ng mga Japanese management, doon ko na-realize na kailangan pala ng English kasi once na mag-interview ka ng Japanese, di mo kailangan Tagalog. Kasi siyempre English yun. Siyempre, kailangan isagot mo English, English para din, makarelate yung nag-i-interview sa'yo. Maging practical din Ang tayo. isa din dito sa Ireland na kagandahan, walang IELTS dito. Yun. Okay, Wala. Depende sa trabaho. depende pala. Depende, oh. Depende, Sa amin kasi kami may meron. IELTS Meron. kami. Oh, pag skilled kasi wala naman Walang, siya. walang Ah, skilled pala, oo. walang IELTS. Walang Ba, IELTS sa iba ba meron? Meron. Sa UK meron? UK meron. Sa Northern. Oh, Northern. Sa Northern, inaano sila. May- Talagang mag-IELTS Pero sila. mababang level lang naman yan. Kasi Oo. may level. Like Level. sa amin, kailangan yata 7. 6.5 kami. 7 na yata. 7 na ngayon. Pero pag naka 1 year in college naman, no need na. Pwede, okay na kung naka... At saka ito college lang degree ka na. encourage lang natin yung mga Pilipinas sa atin na natatakot mag-English. Nakakatakot lang po mag-English Sa Pinas. sa Pilipinas kasi Yeah. lahat Pero tayo dito, I'm not kinukorek. here. Kinukorek yung At grammar. yes, Oo. dito, again, yung parang aanuhin kayo Sorry? hanggang maintindihan maintindihan. nila. Hindi yan. Tama. Ayun. Pero- Yung iintindihin ka talaga Oh, nila. sila ang Hindi ka mag-intindi sa atin. tatawanan. Pinas, babarahin ka na eh. Sa atin kasi tatawanan Oo. ka eh. Kaya parang matatakot ka nang
magsalita. Dito, intindihin ka nila hanggang makatch up nila yung ibig sabihin na... Ang ano kasi dito, ang sinasabi, yung idea mas mahalaga kaysa doon sa the way ka magsalita. Basta maintindihan mo na yung idea at saka makapagbigay ka ng idea kahit balu-balok to ang English mo. Basta tama yung idea, okay siya. With sign language. Yeah. Yes. Diba? Kahit English ka lang, basta maintindihan din nila. Yeah. Ganun. And then eventually, ang mangyayari sa atin, matututo naman tayo mag-English. Hanggang sa masanay. Masasanay. Alam niyo, practice talaga, di ba? Yung confidence niyo, I'm sure, mas confident tayo kaysa nung dumating kayo nung January, no? Opo, kasi nakakausap ko na yung nakakapag-marites ka na. Hindi po. Nakakapagkwento ko ng mga ibang lahi. Makipagtawanan na kami. Nagigets nyo na yung mga joke nila. Basta nga ako na kung ba't daw alam ko mag-English, marunong daw ako mag-English, sabi ko naman na in the Philippines, there are English subject. Di ba hindi nyo ba ito na-realize? I mean, naiisip nyo ba ito? Kasi kahit ako dati, no? At nag-Saudi ako. Sa Saudi, yung English, karabaw. Talagang, hindi ka po pwedeng diretsong English na full grammar na doon talaga kailangan. Tapos, parang, na-realize ko, nung nag-UK ako, bigla na lang lumalabas. Alam ko pala yun. No, dahil nung nag-aaral tayo, na parang bigla na lang lumalabas yung mga English natin. Na-realize nyo ba yun? Ngayon? Kailangan kasi. Lumalabas na lang siya Hugutin mo bigla, talaga no? lahat Nahuhugot Saka talaga. malaking tulong po yung panonood natin ng mga pelikula na mga English, kagaya niyan. May mga, kagaya kay Jason Statham, yung English niya parang related dito. Sa itong ganitong lugar. British, Yan ang pinapanood ko dati. Yun. Lalo nung paalis na po Ang ako. mga Irish kasi, parang masasabayan mo yung niya, yung confidence niya, yung halimbawa paano daw sila magsalita, parang yung mo rin English, Nagsasign parang din siya sasabayan mo lang siya hanggang dito, marang masanay ka na mag-English. At saka mapapansin niyo, paulit-ulit lang naman Ganun at ganun din naman Parang paulit-ulit. Basta ang mahalaga dyan din, huwag kang mahiya na makipag-usap at lagi kang makikipag-usap. Kasi yun lang mapapractice ka Kung hindi ka makipag-usap, talagang wala. Diba? At saka, kailangan kasi dito, makikipagkwentuhan ka talaga. Kasi mahilig sila makipagkwentuhan. Para talagang, mabait pala to. Alam niyo sa tagal na namin dito sa Ireland, ako ang napansin ko, every time na may bagong nurse, pag hindi nagsasalita yung nurse na yon, yung bago, yung mga Irish, gumaganyan sila. Ano ba yun? Parang nawiwirduhan sila na hindi ka man lang nakikipagkwentuhan. Kaya pala naalala ko yung team leader ko dati, si Daniel. Kaya pala, kasi lagi kami nag-uusap. Tuwing nagkikita kami tuwing umaga, hello bro! Yaya niya ako mag-inom. Sabi ko, I'm sorry about the drink wine. Like any wine, I don't drink that because I'm quit. Why? Sabi because for my religion. For my health. For my health. Because I have 3 kids in the Philippines. That's why I'm quit. Like that. It's okay, I understand. Yeah, but if you have in your house, if you have a juice like that, just drink it. Drink it. Iced tea pa more. No, sabi niya, no, I don't like that. I like vodka. But I'm sorry, sabi niya. Tapos, alam nyo, gustong-gusto pa nila yung pag nag-holiday sila, tatanungin nyo sila kung kumusta ba yung holiday nila. Pag namimit mo sila, pag pumatas ka, babatiin mo sila, good morning. And then, pag gumaganda yung mood ba? Tapos pag nag-holiday sila, I think kahit naman sa mga lalaki, pero sa mga Irish kasi na babae, yung you're darker than me. Gustong-gusto nila yan. Yung pagka yung binabati mo sila na nag-dark sila, gusto nila. Yung gano'n. Pero sa lalaki, medyo hindi. Sa lalaki siguro hindi masyado. Pero kung may babae kayong kasama, yung konting biro na, you're darker than me, gaganunin mo na lang. So, yun. Anyway, as of now, masaya ba kayo sa work ninyo? Meron ba kayo na para bang inaasahan na dapat mabago sana? O kaya parang mula dun sa nag-apply kayo sa Philippines, may binago ba sila na pagdating nyo dito? Ano ba yung masasabi natin? Sa akin po, masaya kasi yung trabaho ko dito sa Pinas, halos parehas lang. Kasi industrial po talaga yung trabaho ko din. Kaya wala siyang halos, ang napansin ko, in-adjust ko lang pala sa sarili ko,
Sa Pinas po pala, more on welding ako. Dito, fabricator. Taga-assemble po ako ng tangge. Okay. Pero okay naman po, madali naman pong nai-adjust ko. Kasi Mas madali ba dito o doon sa Pilipinas? mas madali po dito para sa akin. Kasi meron din naman, hindi lahat ganun na naging madali dito. Meron namang iba na pagdating dito, mahirap pala. Okay? Ay, isa pala sa ano, no? Sige, sa mga ate. papunta dito, no? Sarili nating, lakad yung mga, sarili nating registration, like PPSN, mga revenue. Tayo hindi yung employer, ha? Oo. Yung Kasi kasama ikaw ka, nga galing kang Saudi, no? Oo. Sa Saudi po, pagdating natin sa ating trabaho, kasi nag-Saudi Oo. din ako sa Jeddah, eto na lahat ng documents Oo, yun. nyo. Ay, ganun. Ang bank account nyo, Oo. ang ikaman Oo, nyo, tama. ang basta anything na Dito lahat. papers andito. Ngayon dito, lahat ikaw mag-a-apply. Oo. Which is, alam mo, Tama. maging Diba? independent talaga Oo, kayo independent dito. dito, bawat isa sa Sarili mo So, na- yun Lakad. pala. Lakad. Pwede, at least sila, hindi ka- sila nag-adjust. di ka Ikaw ang i-assist ng nag-adjust. Tama. Okay, nag-adjust Kasi sabi ko, dito. nung dati sa company ko, magtatrabaho, tatawagin na lang ako sa admin, sa office. Bigay na Bigay sa'yo. na lang yung documents mo, ayan na. Ayos, no? Oo, Dito, oo. sariling lakad talaga, sarili mo, Oo, oo. Kukuha ka ng appointment. Ikaw appointment, Oo. magpapa-appoint mo na. Oo. Yeah. Para malaman naman sa mga natin na papunta Na dito. i-expect Maganda yun. i-expect Oo. din nila yon na sila ang maglalakad. Kasi meron nga dito yung Garda card. Tapos magbabayad din kayo doon ng Garda Tama, card. Medyo matagal ngayon ang mga appointment, parang 3 months ang appointment, no? Bago ka makakuha ka ng appointment. So yung sweldo na prinamis sa inyo doon sa Philippines, yun din ba pagdating nyo dito? Hindi po laban na sa bago? kung anong kontrata doon, minsan may pagbabago rin. So ano bang pagbabago? Tumaas ba, bumaba? Bumaba. Oh, Kasi okay. yun, paliwanag ko lang. Kasi Oo, paliwanag sige, ko, kasi, halaga yan eh. Iba yung iba lang kasi tawag dito, may ano ba yung sa payslip namin, UAC, may kaltas. Yes. Parang- Yun, i-explain mo na maraming kaltas. Oo. Maraming kaltas dito, hindi yung anong sa kontrata, Sahod. yun ang makukuha mo, hindi. Akala sa Pinas, ayahay ba? Oh, ito kasi sa Pilipinas sasabihin, halimbawa lang po ito, hindi po ito ang sweldo nila. Halimbawa po ang sweldo nila rito is 50,000 pesos or Halimbawa. monthly. Halimbawa lang yan, 50,000 pesos monthly. Ngayon, may binabawas po dyan na Ganito, yung ganito. USC, USC, mga ganyan, mga yung tax para sa pa, mga pension, bahay, ganyan. pension. So, at the end of ang sweldo nila mga 30,000 na lang. Parang kalahati. ganon, parang ganon. Parang ganun, Oo, oo. ganon. Kasama na rin yung rent sa bahay, bawas na rin yun. Oo. Pero po, ang maganda naman doon, ngayon, halimbawa, naka 5 years na kayo or 4 years, pwede na kayong mag-apply ng citizenship. Tama. Ngayon, Yeah. libre naman pag halimbawa libre na ang health system natin dito, hospital tayo, libre. And then kung makuha nyo na yung family nyo, yung mga anak natin, libre yung pag-aaral nila hanggang high school. Yun naman, may mga benefits. Kaso na. anak ko college na. Ayun. Okay lang Huwag po. may mapupuntahan naman yung ating binabayad sa government. Ayos Hindi lang po. naman, Yun ang maganda. yun din ang pala. maganda. Tsaka makikita naman natin yung mga infrastructures dito, Yung mga maayos daan. kumpara Maayos. naman dun sa, hindi man sa nanunuplat tayo sa Philippines. Reality Maganda yan. naman, reality. Pero dun sa Philippines, para bang pag may kaltas, may ganun nalagay sa government, Yun. parang medyo mabagal yung Mabagal naman. yung progress, 'di ba? Yung pagkilos. Pagkilos. Alam naman natin lahat naman tayo ng Philippines hindi tayo Oo. kumbaga aware tayo sa ganun. Oo. Pero dito ganun eh. So sweldo wise, masaya kayo kung may difference man yung mga kaltas na yon. Tapos yung pamumuhay ba dito, kumusta ba naman? When you Sa ngayon Oo. po, okay na nakapag-adjust na po kami. Ang ano lang sa akin yung kasi mahilig ako sa gulay. Kaya alos dito mga pagkain, mga karne ganon. Tapos ang hilig ko talaga yung gata sa nyug, sa Bicol, di ba ganun sa atin. Mas gusto ko yun. Pero okay naman. Ang pwede naman maglaga ng mga ganito, ng baka, lagyan ng ang gulay. ano dito, yung kalabasa, yung ang gagawin mo, meron dito yung maliliit. Ano ba ang tawag dito? Parang Ibang kalabasa pangalan yung nandun nila sa yun. Tesco. Oo, yun, yun, yan, no? yun, Kalabasa nga yun yan. lang ginagamit ko. Pero Tapos, hindi squash yung pangalan niya. hindi squash. Di ba, Hindi ko kalabasa maisip. Pero yun ang ginagamit ko pang gata. Hindi man courgette. Hindi Courgette yung is ano yun courgette. Hindi, eh. ba Ay, yung iba Hindi, pala courgette? yun. courgette ano yan? Iba. Oo. Baka hindi yun. Hindi ko maisip my brain, pero yun ang ginagamit kong kalabasa. And then, kung namimiss mo maggata ng yung langka, sa Lidl, may nabibiling mga nakalata na
yung liquid langka. na. Langka? Oo. Pipicturean ko, send ko kay Cecilio. Siya. So, i-ano mo lang yun, tanggalin mo lang yung sabaw, tapos yun na yung pakuluan mo ng gata. Yun ang ginagamit ko, tsaka lagyan mo ng... Nakadilata na eh. Nakadilata na siya. Yun ang kung namimiss mo yun. Yes. Ayan, yung langka. Yung jackfruit siya na in brine nakalagay. Parang 90 cents yung isang lata. Okay. Tapos, may tuloy ko yung sa pamumuhay. Tungkol naman dyan sa labas, kagaya sa biyahe namin sa pagbabike. Ang kagandahan dito, yung mga nagbabike dito, pinoprotektahan dito. Kasi, napapansin ko, araw-araw kami nagbabike, pagpasok ng trabaho, pag-uwi. Napapansin ko dyan, pag nakikita silang bike, kahit walang bike lane, umiiwas yung kotse. Unlike sa Pinas, gigit-giting ka pa. Tapos once na may makita sila ng bike lane talagang sila mismo yung liliko ng paganyan. Hindi ka nila gigit-gitin. Depende na lang kung wala talagang bike tapos traffic, pwede sila doon na nakikita ko, dumadaan sila doon. Pero kung may bike talaga, never silang mag-cross doon sa limit. Ito po ba yung yun ang pinakamaganda. Sa test ko? Oo, ayan, butternut. Oo. Tapos ang isa pa po, yan ginagamit kong kalabas. ang isa pa napansin ko dito sa Ireland, wala silang mga pulis dyan sa kalsada. Mga traffic lights lang. Kasi kahit walang tao dyan, na green yan, takbo yan. Tapos pag nag-red siya, i-stop yung mga sasakyan. Tapos pag may nakita sila kagaya namin, halimbawa, tatawid tayo disiplina talaga ng kalsada. Pag may nakita sila, halimbawa, kahit kung mga walang traffic lights, tatawid ka, hihinto talaga sila. Ganun yan. Disiplina nila. Pero ang kagandahan dito, kung may tatawid, hihinto talaga. May mga helmet naman kayo. Importante may helmet. Ay, wala pa po kaming helmet. Kailangan may helmet kasi nagbibisikleta. Kailangan nyo ng helmet. Sayang yung helmet ko, di ko nadala. Baka may paparating, padala mo na. Kompleto kasi ako, naibigay ko na po eh. Sa mga Lidl, meron yan, Alvin, minsan gano'n. Bili na lang po. At saka mura lang ang helmet kahit pumunta ka sa mga bisikleta, ganyan. 20 euro may ganun eh. Pwede na. 25. Oo, pwede yun. For safety lang. Oo, kailangan nyo din yun. So next week, babili ako niyan. Kailangan so when it comes at saka yung visibility jacket, meron ba kayo? Yung sayang, meron ako sa bahay. May best kayo na reflector. Sayang, ang dami kong 3 reflector ko dun sa galing sa company dati. Niiwan ko lang, kala ko di pwede. Okay yun eh. Now when it comes to gastos, kayo ba ay nakakaipon at paano ba yun? Nagpapadala ba kayo sa Philippines? Halos lahat ba pinapadala nyo o iniipon dito? Paano ba? Para lang sa ating mga kababayan dyan. Sa ngayon po, balik kaya sa akin, nagtitira naman ako kahit paano yung para sa akin, para just in case na mangailangan yung anak ko, meron akong hugutin. Kasi sa ganitong, 2 buwan, mga ganitong 2 months pa lang po kami, ang ginagawa ko, inuumpisan ko na rin bayaran yung utang ko. Kasi nung inutangan natin sila, yes, nagbigay sila. Binabayaran. Kailangan natin bayaran yan. Tapos ito pa, ang maisishare ko sa lahat, ang pinakamaganda, ang mga nahiraman ko dun sa amin, mga kapatid ko sa MCGI, walang tubo yun. Ay, shoutout sa kanila. Pero yung may inutahan ako dyan, may tubo, pero maliit lang kay Gemma. Salamat nga. Ay, sinabi pa talaga. Hindi, natural lang po yun kasi, hindi, natural lang yun. Okay lang naman yun. Pero maliit lang yun. Kumbaga, praise yung kaibigan yun. Natural lang yun kasi... Gemma, magbabayad siya. Don't worry. Hindi, bayad na po ako. Ay, bayad na, yes. Kaya ko lang naman siya minensyon kasi medyo matagal yung utang ko sa kanya, pero maliit lang yung tubo. Kaya maraming salamat. Pero doon sa mga ka-member po talaga namin, ang utang ko doon na almost 100K, walang tubo yun. Ayun, okay. Talagang may mabubuting tao din talaga, no? Kasi aral po kasi sa amin, unang-una pag-ibig. Yes. Kasi, hindi, alam nyo, sa totoo lang, kasalanan talaga, nasa Biblia yan eh. Kasalanan yung magpatubo kayo, yung pagka yung namutang. So, yung sa mga nagpapautang dyan. Gemma, bawi na. Pero okay lang naman po yun sa Alin po? Pero yung maliliit lang, maliit lang, wala akong problema. Pero ang naman po kasi doon, pag kapos sa kapos yung tao, magpapautang ka, laki ng tubo. Yun ang masama na rin. Taking advantage. Pero sa kanila po, para sa akin, okay lang yun kasi maliit lang po talaga yung tubo. Okay. Kaya maraming salamat. Sa akin po, pinapadala ko pa po lang kasi yun nga po yung sa utang din. Bayad kailangan muna utang. Magbayad muna. Pero
Kahit pa paano po may tira. Oo. May- Hindi, tayo talaga kasi, alam naman ng lahat yan, pag bago ka mag-abroad, may utang talaga matik. eh. Normal yan eh. Oo, normal yun Oo, eh. mautang na iwan talaga. So ngayon, syempre yung mga inutangan natin, kailangan nating Ah, bayaran. Yung parang, dahan. kasi hindi naman natin alam, baka may mga ilangan tayo. Pag nangutang ka tapos hindi ka nagbayad, hindi ka na makakaulit. Tama. Diba? Syempre yung inutangan natin, pinaghirapan nila yun. Kailangan Oo, natin tama. bayaran yan. Yes. Kaya kailangan unti-untiin talaga. Mm-mm. At abang may natitira ka pang ganyan, kailangan mo talaga, Oo. At Bayaran saka, natin. alam nyo guys, merong nagsabi sa akin dati na yung pag nag-abroad kayo, dapat talaga hindi mo kagad sasabayan yung lifestyle ng lugar na pinuntahan mo eh. Kailangan doon ka muna sa lifestyle na nasanayin mo. Hindi po pwedeng sabayan mo kagad na, kailangan ganito, ganyan. Na nakikita mong, yung itataas mo kagad yung lifestyle, yung level ng buhay mo. Hindi ka makakaipon. Hindi ka makakabayad ng utang. Na-share po yan sa akin ni Brad Marvin nung nasa Canada. Na-share po talaga yan sa akin. Yung mga ganyang bagay. Kailangan, Yun. wag mong sasanayin yung kagaya, may anak akong 3, wag mong sasanayin sila sobrang luwag. Oo. Yung, kumbaga yung tama lang. Lahat naman ba sila nag-aaral? Lahat po sila nag-aaral. Yung panganay ko po, second year college na po, siya, IT. Oh. Tapos yung pangalawa ko po, ang kagandahan po doon yung pangalawa ko, with highest honor siya. Oh. Pinakamataas. Yun, maganda. Kaya yun, salamat sa Diyos. Tapos yung pangalawa, with high honor. Oh. Yung grade 10. Yun. Pero yung pangalawa ko po, first year college po pala siya. Kaya Nasa lapitan po siya ngayon. malaking sa Buanga. gastos pa talaga Oo nga po yan. eh. Oo. Pero ako ng Diyos, okay naman po. Basta mag-aral lang sila mabuti. Basta mag-aaral lang po sila. Nang Walang mabuti, problema no? kay Papa. Oo. Walang problema, padala ng padala. So, di ba? Walang problema. Yun. Lalo na pagka nag-download po tayo ng Yun. Top 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 Sen, Sen. di ba? Oo. Kasi sa Top Top Sen, zero Wala siyang transactions charge. siya, di No ba, charge. Mrs. K? Yes. At when it comes to Top Top Sen, anong gagamitin na nating promo code? MMK. MMK, may 15 euro na free. Bonus. Yun, di ba? Kahit ilang beses tayo magpadala, wala No problem. tayong Charge. charge. Kaya At yun. applicable po ito kahit sa UK, kahit po sa Italy, Netherlands. Netherlands, ayan. At saan halos pa lahat ba? ng Europe, pwede siya. At saka UAE din. Kaya padala na po dyan. Gamitin ang promo code na... MMK. Yun, maraming salamat. Nag-promo tayo. Medyo ano din eh. Now, lastly guys, ano ba yung ating masasabi para sa ating mga Filipinos na pwede ba natin sila i-encourage na pumunta sa Ireland? Wala ba tayong pag-aalinlangan na pumunta rito sa Ireland? Warning. Wow, ano ba? Ang maganda dito sa Ireland, maninibago lang sa klima. Tsaka laging umuulan. Kahit sinong Pilipinong makausap niyo dito, laging umuulan. Pero Yes. maganda yung pamumuhay dito. Ayun. Adjust lang sa klima. Yes. And then, Then, encourage ko yung mga Pilipino na paparating, no? Yun, ang klima talaga dito, malamig. Oo. Magdala na ng Saka tawag na ito, mananaba kayo dito. kasi, Pagkain mura ang pagkain pala dito. Oo, pagkain. Mura. Pagkain. Alak lang at sigarilyo ang talagang Mahal. iwasan natin. Yung mga may bisyo dyan. Oo. Dandahan na kayo dyan sa Pilipinas. Siguro yung mga paparating, ina-advise ko, since mura yata ang vitamins sa Pilipinas Tama, mura. yun, magdala kayo ng mga Vitamins, mga maraming vitamins nyo, gamot, Gamot. and then yung mga biogesic nyo. Kasi yan yung sanay tayo, di ba? So dala lang ng konti, wag naman marami dahil baka Bawal din. ma-expire. Bawal din. So let's say, di ba meron tayo yung sanay pa kasi kayo, hindi nyo pa alam, kailangan nyo ng yung mga Neosep dyan, biogesic, Alaxan. Meron akong dalaga niyan. Lahat Yung complete. mga, yung mga white umpisa. flower natin, Oo, meron. o yung mga, ano ba yung kotenko, ano ba yung kotenko? Kating- Mga ano. O yung mga kailangan ng dala. Umpisa At, yan. ay, ito pa, tabo. Tabo. Magdala ng tabo. Walang tabo rito. Wala. Walang tabo po Tama rito. pala dito. pwede yung ano ng Walang milk. dito. Alam Yung dito 2 eh. liter milk na yun, pwede namang gawin Oo, eh. tatabasin na lang. Tatabasin. Pero Oo. kung gusto niya ng tabo, dala kayo. Mura lang naman ang tabo, di ba? Ayan. yun, ano- siguro, okay, yung yeah. sa akin naman po, masasabi ko, yung sa mga Pilipinong, halimbawa, yung mga parating pa dito, ang masasabi ko lang po, yung huwag kayong mag-alala sa, halimbawa, nag-apply kayo ng trabaho, pero kailangan yung mas maganda yung pinanggalingan nyo. Halimbawa, mag-apply kayo ng abroad sa Ireland, mas maganda yung in-applyan yung trabaho, yung halimbawa, industrial, tapos
MIG welding ang gamit. MIG welding. Kasi, yung trabaho dito, more on MIG welding talaga. Wala silang gamit na ismaw, yung stick. Kaya ganun po. Tapos, ang maganda po doon, yung pagod nyo, sulit naman yung pagdating sa sahod. Yun ang pinakamaganda doon. Tapos, lalo kung matipid ka pa sa lifestyle mo, ganun, yun naman yung pagtitipid na gugutomin mo sarili. Yung baga, itatama mo lang. Oo, yun siguro, yung tawag dito, yung dito siguro, no? Sa mahal ng sigarilyo, meron na bang nag-give up ng sigarilyo? Wala pa. Unti-unti, no? Ang mahal ng sigarilyo. Tabako na lang yung inano ko ngayon. Yung niroroll. Doon ako nakakatipid ngayon. Ayun. So, yun pala, mahal ang sigarilyo, mahal ang alak dahil sa tax. Ayun. Kasi yun ang form na pagdi-discourage kasi. Yung mahalan nila para ma-discourage yung tao. But anyway guys, maraming salamat at nagkaroon tayo ng pagkakataon na maraming magkita-kita. Maraming salamat sa pagpapaunlak sa amin. Yes. Maraming salamat din kay Mr. and Mrs. Cam. Yes. Thank you very much. At siguro, syempre hindi lang itong huli nating pagkikita. Obviously, dito lang tayo sa Waterford at magkikita-kita tayo in the future pa rin. Siguro, pag may mga activities dyan, syempre, pupunta tayo at kita-kita. Like and share lang sa YouTube channel niyo. Yes. Yeah. Kung may mga tanong kayo sa amin at sa mga kababayan natin ngayon, comment down below at kung hindi kami sasagot, sila ang sasagot para sa inyo. Sige, kami ang magsasagot sa mga ano niyo comments. Yes, thank you. Don't forget, maraming salamat. So, Mrs. K, tara, let's talk. Yay! Tara! Let's talk. Tara! Let's talk.